Mapagpalang araw po. Salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataon. Mensahe ko po sa isang nag-text na Exeter na ang sabi niya po, buhat nung siya ay mag-exit sa MCGI, naging maalwan or masaya yung buhay niya. Kaya lang parang hindi ko po nakikita saan yung text yung sinasabi ninyo na masaya. Bakit puro kapaitan yung text nyo at sinasabi? Tapos naninira pa kayo sa MCGI. Alam niyo po, sa tingin ko yung mga Exeter, hindi naman po kasi pinapaalis sa MCGI. Kayo, choice niyo po kasi yan eh. Kung masaya po kayo, de dyan na po kayo. Ipakita po ninyo na kayo ay masaya. Huwag na po kayong manira pa. Kasi nakikita po doon na hindi kayo masaya. So ngayon, pag exit nyo, kung anong gagawin sa buhay nyo, choice nyo po yan eh. Hindi naman kami naninira mga taga-MCGI, sinasagot lang namin yung inyong mga text. Ipakita po ninyo na masaya kayo sa inyong ginawa. Dahil kami po sa MCGI, patuloy po kami nagmamahalang magkakapatid. At lalo po namin minamahal yung aming akay na si Kuya Daniel Rason at hindi po mapipigil yan dahil yun po ay udyok ng Espiritu ng Diyos. Meron po kami or ako na gratitude doon sa aming mangaral na si Kuya Daniel. Sa abot po na aking makakaya, sa awa tulong ng Diyos, susuportahan ko po sa abot na makakaya ko. Kahit ano pong pang-discourage ginagawa ninyo, hindi nyo po matitinag yung aming pagsasama magkakapatid. Meron nga pong iba bumabalik, tinatanggap naman. Kaya lang nga po, yung mga nag-exit, choice nyo po kasi yan eh. At inyo pong panghawakan na masaya kayo. Huwag na po kayong manira kasi kung patuloy na maninira yung mga nag-exit, ipinapakita lang po na kayo hindi matahimik. Yun lamang po ang aking mensahe. Pero hindi po kami nagtatanim ng galit, umalis man kayo, manira man kayo. Kasi lahat naman po ng ating ginagawa, ihahayag po sa harapan ng Diyos sa tamang panahon. Yun lamang po ang aking mensahe. Kung talagang panatag na kayo sa inyong ginawa, ipakita po ninyo, wala pong away-away dahil ayaw po ng Diyos yung may away. Kasi yung galit po ng tao, hindi gumagawa ng katwiran sa harapan ng Diyos. Yun lamang po munting mensahe. Samahan po tayo ng Panginoon. Salamat po sa Diyos. The fight against MCGI is the fight against modern-day slavery. Sagrado po ang labor mo. Kaya ikaw ay binigyan ng sahod or entitled ng sahod sa mga batas. At ang sino mang employer ay hindi magbibigay ay makakasuhan or makukulong. Dahil sa labor mo or lakas paggawa, nakakapag-produce ka ng more than your needs. Kaya ang mga anak mo na mga batang paslit ay nakakakain at nabubuhay kahit sila ay hindi nagtatrabaho. And dahil yan sa iyong labor. Kaya ang mga matatanda mong magulang na sakitin at hindi na nakakatayo ay nakakain at nabubuhay. Kahit sila ay hindi nagtatrabaho. Ay dahil yan sa iyong pagpapagal. Ang tawag dito sa economics ay surplus labor or excess labor. Mga economic benefits na nilikha ng iyong lakas paggawa pero sobra sa iyong immediate needs. Kaya ang epekto nito, ang benefit na ito na tinatawag ay dumadaloy sa iba, sa iyong anak or sa iyong magulang. Halimbawa, ang sahod mo ay 600 pesos daily. And 300 pesos nito ay napupunta sa pagkain. At sa pagkain mo, sa pagkainan, yung mga kasama mong mga bata at matanda ay nakasalo mo sa lamesa. Kasi hindi mo naman kayang ubusin ng buong lechon manok.
Dahil yan sa excess labor mo or surplus labor. Sa sahod mo, maraming tao ang nagbibenepisyo. Ikaw mismo ay nagbibenepisyo. May lakas ka ulit na bumangon at bumalik sa iyong pinagtatrabahuan. So yung natirang 300, no? Kasi 600 yung sweldo mo, minus 300 ng pagkain. Yung natirang 300 ay magagamit mo sa ibang needs. Your emergency funds, for example, yung gamot ng yung maintenance na gamot, no? Or pagpapaaral sa mga anak mo para lumaki silang a very productive members of society. Our society has evolved to take care of those vulnerable people, mga bata at matatanda, through our labor. And sad to say, our society has also evolved to the point where anyone can simply take advantage of our labor and enrich themselves under the guise of religion. May ibang taong nakikihati sa iyong excess labor na supposedly para sa iyo lang sana yan o para sa iyong anak kasi di naman malaki yung sahod natin dito sa Pilipinas. And kapag wala kang sahod, ang tawag sa iyo ay slave or alipin. Kasi nagtatrabaho ka nang walang compensation. Bumabalik tayo sa Dark Ages, kung saan mayroong slave at slave masters. Our society has also evolved to value time as currency. Ang problema sa MCGI, hindi lang ninanakaw ang oras mo, no, sa mahabang pagkakatipon. Kinukulong ka pa para lang atangan ng mga patarget at imod-mod sa'yo ang mga produktong ikaw lang din naman ang gumawa or gagawa na walang sahod. Gaya ng mga food packs at hydrogen water at iba pang captive market products. No? Sino bang gumawa ng food packs? Yung mga mothers. May sweldo ba sila? Wala. Sinong nagbubuhat ng hydrogen water? Yung mga jikos. May sweldo ba sila? Wala. Tapos sa kanila ibibenta. Imagine, ikaw ang gumawa, libre na ang sahod, tapos ikaw pa ang bibili at a very exorbitant prices. Tapos after prayer meeting, sinasara ang pinto para hindi kayo makalabas ng another 1 or 2 hours dahil magpapamiting pa about financial targets at pledges. So, kumpleto na ang slave-like conditions, no? May element na free labor exploitation at may physical captivity pa. Saan ka pa? This is truly an economic exploitation of the highest order. MCGI, under Daniel Razon, has shifted from theology to materialism. From the word matter, anything that occupies space and time. Ito na nga yung mga lugaw at mga medical missions. No? Saan naman napapunta ang lugaw? Diba sa tiyan? It addresses biological needs, not spiritual. Materialism. And with materialism, mas labor-intensive ito than ever. Wala sanang problema kung kasama ang royal family sa manpower, sa produksyon ng lugaw.
wala sanang problema kung may sahod kang natatanggap. Kaso kahit merienda, wala. Sasabihin nilang, sa Diyos naman napupunta. Ang pagpapagal mo, kapatid. Anong sa Diyos? Nakakapag-lavish lifestyle nga ang royal family. Nakakapanood ng Taylor Swift concert. All because of your excess labor na dapat sana ay napunta sa pagpapakain ng iyong anak at magulang. Saan ka nakakakita ng mga taong walang matinong trabaho at mainstream na negosyo na nakapunta sa Taylor Swift concert na ang presyuhan ng ticket ay katumbas daw ng kotse? Sabi ni Sis Persida Kapulong, di ba? Sa MCGI lang, walang iba. We know, and it is very clear, based na rin on publicly available information, na ang La Verdad ay finance pala ng government. And soon, ito ring MCGI Hospital na kung malapit na daw maging operational. So, sino naman, who do you think ang magmamanpower dyan? Ikaw. Your free labor. With your free labor, matik na kung sino ang kikita. With your excess or surplus. No? Kikita na naman ng mga kumpanya ng royal family. UNTV, BMPI, mga local stores ni Nakapulong at Betrason, mag-ooperate sila ng canteen dyan, for sure. Sila ang kikita, hindi ang Iglesia ng Diyos. Kung totoo ang ating estimate na nasa 70,000 na lang ang active members ng MCGI sa ngayon, that is still more than the first wave of African American slaves brought to the US. Imagine, mas marami pa kaysa yung mga slaves from Africa. And slavery does not exist through physical domination alone, but through cultural domination. Sasabihin ng iba, how could there be such a thing as slavery when there is consent na galing mismo sa kapatid? May consent sila to do that activity. And no form of coercion from the leadership whatsoever. Well, totoo naman. Asan yung consent? Asan yung coercion? Historically, nagkakaroon ng slave and royal family dynamics dahil sa coercion and domination, no? Be it physical, yun, mga matataong mamalaking tao, or military, no? Gamit ang kanilang sandata. European settlers were able to capture those slaves sa Africa. And ganun din sa old feudalistic societies from ancient times to medieval period, gamit ang lakas at sandata. Physical domination. Pero ngayon, hindi na kailangan ang physical or military domination para gawin kang alipin or slaves. Ang tawag nga dito is cultural domination. Sabi ni Antonio Gramsci, sa society natin ngayon, hindi na kailangan
ang physical at military force para sakupin ka at gawin kang alipin. Sa pamamagitan ng doktrina, aral, at gaslighting disguised as reminders, ang isip at utak ang sinasakop. Ang iyong consent ay ginagapos. Tawag dyan, cultural domination or cultural hegemony. With cultural hegemony, you obey without coercion. You accept the condition of being a slave laborer as normal. Ginamitan ka ng moral language gaya ng gawang mabuti at atas ng tungkulin para i-normalize ang ang iyong pagiging slave laborer at gawing katanggap-tanggap sa iyo ang ganyang kalagayan without you realizing it was wrong. Gawang mabuti ang tawag sa iyong free labor dahil by implication, gawang masama kapag ayaw mo itong ibigay ng libre kay Daniel Razon. Gawang masama kapag ikaw ay nagdi-demand or nag-iisip ng sweldo. Sa ganitong paraan tayo ginagawang alipin ng MCGI. Sa ganitong paraan, kinuha ang iyong consent para lusutan ng makabagong slave masters ang batas laban sa modern day slavery. And then to make it more attractive, ang pagiging alipin or slave mo ay nire-reinforce ng mga rituals at tanda, no? Gaya ng mahabang buhok, mga damit na mahinhin. Noon kasing unang panahon, ang mga slaves or alipin ay may human branding sa balat, no? Tinatakan sila ng mga pinainit na bakal, no? O kaya yung tato or yung noo nila ay nilagyan ng tato bilang symbol or pagkakakilanlan na may nagmamay-ari sa kanila. Ang mahabang buhok ngayon ay nagiging tanda na ikaw ay alipin ng sistema at ikaw ay pagmamay-ari ng pamilyang Razon. Sasabihin na ulit ng iba, bakit hindi nyo kasuhan ng mga Razon? As if mayroong mangyayaring significant kung sila ay ating kakasuhan. Sabi nga ni Bambo, no, sa kantang Tatsulok, ang hustisya ay para lang sa mayayaman. So ano ang ating maasahan na solusyon? Well, hindi natin sila kakasuhan sapagkat hindi yan ang nakikita nating solution. This battle is not personal. It is structural. The solution is tayong mga miyembro ay tumigil na sa pagbibigay ng ating free labor. Alalahanin nyo ang inyong mga anak at magulang na hindi mabubuhay kapag wala kang sahod. Nauubos mo yung oras mo doon, kakabuluntir. Wala kang naiuwi sa kanilang pagkain. Systems built on unpaid labor survive only as long as labor continues to be freely given. Kung tayo ay kusang aalis sa slave labor system na yan at pagtuunan ng pansin ang ating
sariling pamilya were necessary, the MCGI machinery begins to fail. Revenue declines, operation stalls. This is why the solution does not begin with lawsuits, but with our collective refusal. The withdrawal of our labor is not rebellion. It is the system encountering its own limits. And our urgent task is simple. Huwag muna tayong mag-exit. If that creates disruption or dysfunctional family relations. Diyan ka muna sa MCGI. But by all means, huwag kang magpakasangkapan sa modern day slavery. Sapagkat hindi lang ikaw ang magsasuffer, pati ang iba. At baka pati ang mga anak mo kapag sila ay dumating na sa tamang edad. Dumalo ka or manatili ka sa aral ni Brother Eli if you will. Magabuloy ka ng barya kung may sobra. Hindi nga inabuloy ni Daniel Razon ang kanyang mga sports bikes. Yung 150,000 na bag ni Arlene ay hindi nga niya binibenta para matustusan ng backlogs ng rentals, no? Ng mga lokal. Yung presyong kotse na ticket ni Taylor Swift or ni Persida sa Taylor Swift concert, no? Niayaw nga niyang itulong para maibsan man lang ang financial crisis ng MCGI sa ngayon. Hanggat maraming luho sa katawan, itong yung leader, hindi ka magkakasala kung hindi ka muna mag-aabuloy o magbibigay ng iyong libreng lakas paggawa. Hanggat meron kang mga kasama sa lokal na mayayaman at nakakotse, hindi ka nagkakasala kung titigil ka muna sa pag-aabuloy at titigil ka sa tungkulin. Para ibili mo muna yung sarili mo, no, ng kahit motor na lang or bisikleta para maalwan ang pagpunta mo sa lokal or sa trabaho. No? Mag-overtime ka muna sa trabaho. Bili ka muna ng kotse bago ka mag-abuloy. Dumalo ka pero huwag kang magpasakop sa sistema. Or kung ikaw ay resolbado na si Brother Eli Soriano, si Brother Eli Soriano naman pala ang originator ng slave labor sa MCGI at natatabunan lang dahil sa kanyang karisma, mag-isip ka na kapatid para tuluyan ng guguho ang makinarya ng modern day slavery ng MCGI. Ito ang iyong bagong atas ng tungkulin. Bukod sa pagtigil mo sa pag-aabuloy at pagbibigay na yung free labor, ay ipalaganap mo itong bago mong natutunang kaalaman sa iba pang mga
mga kasama mong slave laborers. Mag-organisa kayo. Bubuo kayo ng mga discussion groups. Kami nung una, during break time, nag-uusap kami sa labas ng lokal. Sharing of ideas. Mag-usap kayo. Hasain ang inyong kaalaman sa objective conditions. Magbasa kayo ng mga articles sa post-MCGI society. Makinig kayo ng mga podcast. At i-share mo ang mga links sa mga kasama mo. Makakatulong para di lang ikaw ang magiging socially aware. And once all of you are socially aware, ay isa buhay. Ano mang mga natutunan ninyo, no? Or pwede kayong mag-email sa amin para sa dagdag na gabay at insights. I expect na next year ay magbunga ang iyong bagong tungkulin sapagkat tayo ay tutulungan ng crisis ng MCGI at tutulungan din tayo ng ating mga sariling adhikain at pagnanasang itaguyod naman ang ating sariling kapakanan ng inyong mga anak. Ang pagdami natin ay already predetermined by the objective condition. We are a historical inevitability. MCGI destroys itself not because of external mechanisms, but because of internal mechanisms that block its reason for being a religion. So, as to the question, saan tayo pupunta? Saan nyo kami dadalhin? Doon sa lugar na walang slave labor at illegal detention. Doon sa lugar na may kalayaan tayo kay Kristo. So either mag-exit ka sa sistemang modern day slavery or mag-exit ka mismo sa MCGI. Happy New Year po sa lahat. Nabawi ako. Yeah. Yung iba dumalo lang, good works for the show. Oh, kaya kami ang nauubusan basa.